Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito, makikilala nilang ako'y suma sa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kaba ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit hihinto pagtuntong ninyo sa tubig." At tinawag ni Josue ang mga tao, "Hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos." At sinabi niya sa mga tao, "Dito ninyo malalaman na suma sa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang kaba ng tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo." Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, tumigil ang agos ng hulo, at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan. Samantalang, tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Alleluia! Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas magmula na noon. Ang lupaing Juda'y naging dakong banal at yaong Israel ginawa ng Diyos sa sariling bayan. Alleluia! Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig, pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Alleluia! Ano ang nangyari at ikaw, o dagat, wala nang daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol na takot na parang maliit na tupa. Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip,
Ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng Ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 3 ng aklat ni Josue, the book of Joshua, mababasa po natin doon ang napakagandang yugto ng pagtawid ng bayan ng Israel sa Ilog Jordan. At mga kapatid, ito na yung pinaka-highlight, kumbaga, ng paglilingkod ni Joshua sa bayang Israel. After 40 years, sa wakas, finally, after 40 years ng kanilang paglaboy at paglalakbay sa gitna ng disyerto, sa gitna ng ilang, ay sa wakas nakapasok sila sa lupang pangako sa pamamagitan ng pagtawid sa Ilog Jordan. At mapapansin ninyo, kamukha ito ng pagtawid nila sa dagat na pula, no? Diba sa dagat na pula, nung tumawid sila ay natuyo yung gitna ng dagat. At ngayon, habang tumatawid naman sila ng ilog, mas makipot, yes, no? Pero ganun ulit ang nangyari. Natuyo ang lupa. At sa paglakad nila sa gitna ng ilog, ang bayang Israel ay nakapasok sa lupang pangako. Ay, sa wakas, tapos na ang paglalakbay nila sa gitna ng disyerto. Pero may mas nakakatuwa pang detalye sa pagtawid nilang ito. Sabi dito, ang unang tumawid, ang unang umapak sa ilog ay ang kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan na pasan-pasan ng kanilang mga pari. At nung unang umapak ang mga pari, saka natuyo ang ilog. Saka dumaan ang bayang Israel. At ang kaban ng tipan ay tumambay, no, sa gitna ng ilog hanggat hindi natatapos ang pagtawid ng buong bayan. Kaya nung matapos na silang lahat, ang huli na umakyat ng pampang ay ang kaban ng tipan. Ibig sabihin, ang nauna sa pagtawid ay ang kaban ng tipan. At ang nahuli sa pagtawid ay ang kaban ng tipan. At ang kaban ng tipan ay ang presensya ng Diyos. At hindi ba mga kapatid, ganon ang karanasan ng pagtawid sa anumang pagtawid sa buhay. Ang Diyos ang nauuna. Nauuna para gumabay sa atin. Nauuna para magligtas sa atin. Nauuna para ipakita sa atin ang daan. At siya rin ang nasa likod natin. Siya ang nasa huli natin
nasa hulihan natin para itulak tayo, para i-encourage at palaksan ang ating loob, para samahan tayo, para gabayan yung mga nasa hulihan at napag-iiwanan. Ang Diyos nasa unahan, nandun din sa hulihan. Ano mang pagtawid ng ating karanasan, sana inyong maramdaman na ang Diyos ang umaakay sa unahan hanggang sa hulihan. Ay. Kaya nga sa buhay, di ba? Magmula sa pagsilang hanggang kamatayan, ang ating pananampalataya ay nagdiriwang ng presensya ng Diyos sa mga iyan. At ganoon din anumang pagtawid na ating maranasan. Sa eskwela, sa buhay sa pamilya, sa buhay mag-asawa, at anumang pagtawid na inyong pagdadaan. Nung minsan, nung ako po ay seminarista pa, nag-aaral pa, may dinalaw po akong pasyente sa ospital. At sinabihan po ako na itong pasyenteng ito ay hihiwaan, ise-surgery o operahan sa puso. At ang kanyang operasyon ay magiging maselan. Ang tsansa na kanyang kaligtasan ay mababa na lamang. Sa makatuwid, nasa bingit siya ng kamatayan. O operahan siya dahil yun ang isa sa mga paraan na lamang para maligtas pa ang buhay niya. At pumasok ako sa kanyang kwarto para ipagdasal siya at palakasin ang kanyang loob. Inisip ko na pagpasok ko ng kwarto, ang makikita ko isang taong takot, nangangamba at nanghihina. Pero nagulat ako. Nagulat ako kasi pagpasok ko, nakangiti, masigla, masaya. Akala ko, tinatanggi lang niya na mahirap ang pagdadaanan niya. Pero nung nag-usap kami, malinaw sa kanya, natatawid siya sa rumaragasang ilog na pagsubok sa buhay. Kaya na-curious ako. Tinanong ko siya, bakit ang saya at ang sigla mo pa? Bakit ang lakas ng loob mo? Biniro niya pa ako. Sabi niya, kasi nandito ka ngayon. Sabi ko, ano naman ko nandito ako? No? Sabi niya sa akin, alam ko magpapari ka. Ikaw ang paalala ng Diyos sa akin na nandito siya ngayon. Pinaalala niya na to sa akin nung pumasok ako sa ospital. Pinaalala niya to sa akin paulit-ulit sa buhay ko. At nitong pumasok ka sa kwarto ko, naramdaman ko, nandito siya. Ikaw ang ginamit niyang paalala sa akin. Nasawi po yung pasyenteng yun. Hindi niya nakayanan ng operasyon. Pero bago umuwi ang mga kamag-anak niya, lumapit sa akin yung isa at nagpasalamat. At sinabi sa akin, salamat
Nung dumalaw ka, sobrang saya niya. Hanggang sa pagpasok sa pag-opera. Alam naming kasama niya ang Diyos hanggang sa huli. Ang Diyos ay kasama natin sa unahan hanggang sa kahuli-huli. Katulad ng pagtawid ng bayang Israel sa Ilog Jordan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat tinutupad mo ang iyong pangako na hindi mo kami iiwanan. Lagi mo kaming sasamahan magmula sa unahan hanggang sa hulihan. Amen.